Noong unang araw ng klase, namimigay ang gobyerno ng mga spirit beast base sa mga grado. Ang Campus Bell na top 1 sa buong batch. Walang alinlangan niyang pinili ang SSS rank na Asher Nether Serpent. Habang ako naman nakulelat sa klase, ang tanging natanggap ko lang ay isang F rank na ordinaryong Snow Wolf. Pero hindi nagtagal, dumating ang isang matinding Ice Age Apocalypse. Dahil sa kontrata namin ng Snow Wolf, nakuha ko ang likas na kakayahan nitong labanan ang sobrang lamig. Samantala, ang Asher Nether Serpent na pinili ni Byra Oxy, dahil hindi na nagkaroon ng sapat na panahon para lumakas. Namatay ito sa ginaw sa unang araw pa lang ng Apocalypse. Dahil sa matinding inggit, nakipagsabuatan ng Campus Bell sa ibang mga estudyante para pataksil na atakihin ang Snow Wolf ko. At sa mismong harapan ko pa, ginawa nilang hotpot ang karne nito. Walang awa nila itong pinagsaluhan. Kawawa naman si Suhan. Paghihirap lang naman para sa kanya ang mabuhay. Mga kaklase, tulungan nyo na siya. At tandaan nyo, dapat malinis ang gawa, ha? Ayoko kasing managinip ng masama, dahil nag-iisa lang ako laban sa kanilang lahat. Sa sobrang bighati at galit, bumagsak ako at namatay. Nang muli akong magmulat ng mga mata, bumalik ako sa mismong araw ng pamimigay ng mga spirit beast. Pero bigla na lang sumigaw si Byra Oxy. Sandali, sayo na itong ahas na to. Ang gusto ko ay yung Snow Wolf. Nang marinig iyon, natigilan ng buong klase. Pati ang class advisor na si Zhang Guifang ay natulala. Roxy, sigurado ka ba riyan? Baka nananaginip ka pa. Itong Asher Nether Serpent ay isang sinaunang species na bihira lang makita sa loob ng 100 taon. Habang yang nilalang na ordinaryo na yan, hindi nga karapat dapat maging alalay nito. Bakit mo ipagpapalit ang isang phoenix sa isang manok labuyo? Ano bang dahilan mo? Ma'am, mababa na po talaga ang mga grado ni Suhan. Kung pati ang spirit beast niya ay pinakamahina pa, paano pa siya mag-e-ensayo sa hinaharap? Ako naman, maganda na ang pundasyon ko. Kahit F-rank pa ang spirit beast, kaya ko pa rin magpakitang gilas. Payag akong makipagpalit ng spirit beast kay kaklaseng Suhan. Pagkasabi niya noon, humanga ang lahat sa bulwagan. Tingnan nyo. Ito ang tinatawag na tunay na huwarang estudyante. Pagaling na sa klase, mabait pa. Hindi tulad ng iba dyan. Suhan, ano pang tinutulala mo riyan? Bilisan mo na at magpasalamat kay Roxy. Hindi ko kailangan ng pagkukunwari mo. Gusto ko ang Snow Wolf na yun. Suhan, huwag ka nang ganyan. Alam kong mataas ang pride mo. Pero buhay mo ang nakasalalay rito. Taos puso ko tong ginagawa para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, muli ka ring nabuhay, di ba? Sa nakaraang buhay, pinili mo ang Green Snake. Kaya naman sa unang araw pa lang ng Apocalypse, nanigas ka sa lamig. Nalinang ng lobo ko ang kakayahang panlaban sa lamig. Dahilan para halos mabaliw ka sa inggit. Sa buhay na to, gusto mong agawin ang lobo ko. Asa, sinulyapan ko ang tuta ng lobo na nasa mga braso niya. Nakatitig ito sa akin gamit ang mga mata nitong kulay amber. Marahan nitong ikinawag ang buntot. Tapos, sa braso ni Byra Oxy, dahan-dahan itong tumapik ng 3 beses. Napakagaan lang ng kilos nito. Walang kamalay-malay si Byra Oxy. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. At agad ding nangingilid ang mga luha sa mata ko. Yan ang lihim nating senyales noong nakaraang buhay. Kalma lang. Nandito ako. Loko-lokong lobo. Hindi ko inakalang nakabalik ka rin. Inalis ko ang tingin ko. Kalmado ang boses ko. Sinabi ko ng ayoko. Bagay na bagay sa'yo ang King Ming Zuan Snake. Hindi pa ako tapos magsalita. Biglang may matinding kirot sa kanang kamay ko. Pagtingin ko, ang King Ming Zuan Snake, hindi ko alam kung paano. Bigla na lang pumulupot sa braso ko. May mga butil ng dugo na tumagas. Dahan-daang din ilaan ng maliit na ahas ang sugat gamit ang dulo ng dila nito. Nangingimay at parang kinukuryente. Kumalat ang mga gintong rune mula sa sugat. Gumapang ito sa buong braso ko. Sa isang iglap lang, nakagawa na ito ng blood contract sa akin. At yung tipo na sabay kaming mabubuhay at mamamatay. Biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ano, ang Asher Mystic Snake pa mismo ang pumili ng amo. At blood contract pa. Sobrang swerte naman ni Suhan. Anong swerte? Ang blood contract ay nangangahulugang sabay kayong mabubuhay at mamamatay. Kapag namatay ang ahas, mamamatay din siya. Mukhang hindi naman mabubuhay ang ahas na yan. Naisahan lang si Suhan. Nakatayo si Byra Oxy sa gitna ng mga tao. Bahagyang nakangiti. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Sa nakaraang buhay, namatay sa lamig ang ahas na ito. Sa buhay na ito, mamamatay pa rin ito sa lamig. At dahil sabay kaming mabubuhay at mamamatay, kapag namatay ang ahas, mamamatay din ako. Hindi niya na kailangang kumilos pa. Perpekto, matapos piliting makipagkontrata sa Asher Mystic Snake, sa gitna ng masasamang tingin. At bulungan ng lahat, bumalik ako sa upuan ko. May narinig akong boses sa isip ko na matinis pero parang bata. Anong tinitingin-tingin mo? Ako si Qingli. Tawagin mo akong Master Qingli. Sinundot ko ang ulo niya. Nagsasalita ka. Siyempre nagsasalita ako. Ano, nagulat ka? Kung ganoon, bakit sa akin mo pa piniling makipagkontrata? Ang dami-daming tao sa klase. HMP. Dahil gusto ko. Kahit na medyo wala kang kwenta. Pero mas magaling ka ng 10,000 beses kaysa sa peking Campus Bell na yon. Sa entablado, sinimulang ipaliwanag ni Zhou Guifang ang proseso ng pagguhit ng contract seal. Pagkatapos niyang magpaliwanag, sinubukan na ng mga estudyante. Si Byra Oxy ang unang nakatapos. Inagat niya ang dulo ng kanyang daliri.
at gumuhit ng selyo ng kasunduan sa hangin. Binalot ng liwanag ang batang lobo. Walang sino mang nakapansin. Nadahanda ang iniunat ng F-rank na Snow Wolf ang paa nito. At binago ang 2 punto sa loob ng selyo. Ang lobo bilang amo, ang tao bilang alipin. Sa sandaling makumpleto ang selyo, nakaramdam si Roxy ng di maipaliwanag na pagkahilo. Pero mabilis din itong nawala. Tiningnan niya ang batang lobo sa kanyang mga bisig, na punong-puno ng kagalakan. Sinulyapan ako ng batang lobo, at mayabang na iwinagayway ang buntot nito. Tahimik ko siyang binigyan ng thumbs up. Nang makumpleto ang lahat ng kontrata, bawat isa ay nakatanggap ng 10 Spirit Stone. Ito ay supply para sa 1 linggong pagsasanay. Isa lang ang itinira ko para sa sarili ko. Ang natitirang siyam ay isinubo kong lahat kay Qingli. Sarap na sarap sa pagmuya si Qingli. Wala pang kalahating minuto, naubos na niya ang 9 na Spirit Stone. Bahagya lang umumbok ang tiyan niya. Gusto ko pa, wala na, sa susunod na linggo pa ulit. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal hanggang sa susunod na linggo. Nasa growth stage pa kasi ako. Ilang taon ka na para lumaki pa? 300 taong gulang na ko, bulag ka ba? 300 taon. 300 taon ka na pero ganyan ka pa rin kaliit. Nasa infancy stage ako. Infancy stage, naiintindihan mo. Ni minsan hindi ka pa nakapag-alaga ng ahas. Kaya huwag kang magmarunong dito. Tinitingnan ako ng mga kaklase ko habang nagsasalita ako mag-isa sa isang ahas. Sunod-sunod silang umiling. Hindi ka panipaniwala, Suhan. Sa 10 Spirit Stone, siya mang ipinakain mo sa ahas. Gusto mo pa bang umasenso sa pagsasanay mo? Ubod ng bagal lumaki ng mga Spirit Beast. Dapat para sa sarili mong pagsasanay ang mga Spirit Stone. Napabuntong hininga rin si Zhang Guifang. Lumapit siya at kumatok sa mesa ko. Suhan, hindi ganyan ginagamit ang mga Spirit Stone. Sinasayang mo lang lahat ng sarili mong resources para sa pagsasanay. Kapag bumagsak ka sa assessment mamaya, wala akong magagawa para tulungan ka. Masunurin akong tumango, binitbit ko si Qingli palabas. Nang madaanan ko si Roxy, pamarang siya sa daan ko. Suhan, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong nabuhay ka rin ulit. Sa buhay na to, akin ang lobo. Pati si Yuhan, akin din. Kung ganun, sana humaba pa ang buhay mo. Hey, hanggat nandito ang Icefeld Snow Wolf, siguradong magiging maginhawa ang buhay ko. Kaya ikaw, maghintay ka ng mamatay sa lamig kasama ng walang kwenta mong ahas. Pagkasabi niya noon, tamad na itinaas ni Qingli ang ulo niya mula sa mga braso ko. Itinutok niya sa mukha ni Roxy, at bumuga ng berdeng usok. Agad na naging kulay berde ang mukha ni Roxy. Para siyang inaamag na kiwi. Suhan, nababaliw ka na ba? Halos magkandahiga sa kitatawa ang mga kaklase sa paligid. Dala-dala si Qingli, umalis ako nang hindi lumilingon. Maya-maya, narinig ko ang pakyut pero matapang na bulong ni Qingli. Tinawag akong walang kwenta, lalasonan kita, hinaplos ko ang maliit niyang ulo. Hindi ko mapigil ang mapangiti, hindi halata, Ang taray mo rin pala, ano? Walang katapusang gastos ang pag-aalaga ng Spirit Beast. Naging pinakamalaki kong problema ang kakulangan sa Spirit Stones. Sa dati kong buhay, alam ko ang lokasyon ng ilang Spirit Veins. Pero naunahan na ako ng pamilya Bai. Ang unang ginawa ni Roxy pagkatapos niyang mabuhay ulit, ay gamitin ang kapangyarihan ng pamilya nila, para isara ang lahat ng kilalang Spirit Veins, at magtalaga ng mga taong magbabantay dito. Sinubukan kong hanapin, ang isang maliit na Spirit Vein na natatandaan ko sa dati kong buhay. Nagtago ako sa likod ng banta ng yelo. Panay ang lunok ng laway ni Qingli na buhat-buhat ko. Huwag mo nang tingnan, may umangkin na sa lugar na yan. Di ba ang galing-galing mo? Bawiin mo, dali, mayroon silang mahigit 20 malalakas na lalaki. Anong ay panlalaban ko? Itong ahas mong sinlaki lang ng daliri. Isang buga ko lang ng lason, tamba na silang lahat. Bago mo pa sila malason. Matagal na akong patay sa bagbog. Tara na, tumalikod ako at umalis. Pero habang pabalik, may napansin ako. May isang linya ng malabong bakas ng kuko sa nyebe. Pabaluktot na papunta sa isang abandonadong imburnal. Bigla akong kinabahan. Agad kong sinundan ang mga bakas at gumapang papasok. Pagkalipas ng mga 10 minuto, biglang lumawak ang tanawin sa harap ko. Isang natural na kuweba sa ilalim ng lupa. Puno ng siksik ang spirit stones ang mga pader ng kuweba. Hindi man mataas ang kalidad, pero nakakagulat ang dami. Yumuko ako para sana pumulot, pero si Qingli sa mga braso ko ay biglang nanigas. Nagtayuan ang mga kaliskis niya. Ang mga gintong mata niyang patayo ay nakatitig ng mariin sa kaloob-looban ng kuweba. May kung ano. Napakalakas, naramdaman ko rin. Isang mabigat na presensya ang nanggagaling sa kadiliman. Para bang may isang dambuhalang nilalang na papalapit. Maging ang mga maliliit na bato sa pader ng kuweba ay bahagyang nanginginig. Hindi ko na malayang napaatras ako. Napakuyom ang mga kamao ko. Puro pawis ang mga palad ko. Isang mahinang boses ang narinig mula sa dilim. Kuya, ikaw ba yan? Ha, si Zuya ang pangalang ibinigay ko sa kanya sa dati kong buhay. Kinakausap niya ako gamit ang isipan niya. Biglang nanikip ang dibdib ko. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Biglang napalingon si Qingli sa mga braso ko. Ang gintong mga mata niyang patayo ay matalim na tumingin sa kadiliman. Mas lalo pang nagtayuan ang mga kaliskis niya. HMP, pangit na kulay abo. Anong pinagpapanggap mo dyan? Hindi pinansin ni Zuya ang galit niya. Tono'y seryoso at makapigil hininga.
Qingli, sipsipin mo pa ang mga spirit stone dito. Bilisan mong lumaki. Sa hinaharap, kailangan mo siyang protektahan. Sa tingin mo ba kailangan kong turuan mo? Kasama niya ako sa buhay at kamatayan. Siyempre, poprotektahan ko siya. Biglang nanikip ang lalamunan ko. Sa buhay na ito, inado sa akin si Zuya. Nakikisilong sa iba, pero nag-aalala pa rin ako. Hinding-hindi ko malilimutan ang nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, dapat bayaran ang lahat ng utang. Isama ninyo ako. Mag-ingat ka rin. Saglit na natigilan ng kamalayan ni Zuya. Sige, nang tuluyan nang mawala ang mabigat na pakiramdam na iyon. Saka palang sumilip si Qingli mula sa mga yakap ko. Akin lahat to. Akin ito, pero bibigyan kita ng kalahati. Kalahati, gusto ko lahat. Sige, ikaw na ang magbantay. Sige na nga, babantayan na lang kita habang dinadala mo yan. Hinubad ko ang aking jacket para gawing lalagyan. Nang matauhan si Qingli, wala nang natirang ni isang spirit stone sa pader. Gaya ng inaasahan, nagkatotoo agad ang mga sinabi ni Zuya. Para mapalaki ng maayos ang Arctic Snow Wolf na ito. Halos ubusin ni Bai Roxy ang yaman ng buong pamilya Bai. Noong nakaraang buhay, ako mismo ang nakasaksi ng magising ang lobong ito sa unang araw ng katapusan ng mundo. Ang abilidad nitong labanan ng lamig ang naging pinakamahalagang kayamanan sa Apocalypse. Sa buhay na ito, sumumpa siyang palalakasin niya ito anuman ang mangyari. Una niyang ginamit ang lahat ng kanyang pera mula sa mga regalo. At ang kanyang baon, mahigit 2 milyon, lahat ay ibinuhos niya sa merkado ng Spirit Stone. 200 pirasong Spirit Stone. Wala pang isang linggo ay naubos na ni Zuya. Lumaki ng kaunti si Zuya matapos kainin ang mga Spirit Stone. Pero malayo ito sa bilis na nasa alaala niya. Noong nakaraang buhay, sigurado akong kaunti lang ang kinakain ng lobo ko. Bakit sa buhay na ito ay ganito kalakas kumain ang lobo niya? Ang hindi niya alam ay sinadya niyang pigilan ang sarili niyang paglaki para isipin ni Bai Roxy na kailangan pa ng mas marami pang Spirit Stones. Kaya naman humingi si Bai Roxy sa pamilya niya. Dad, bigyan mo pa ako ng 5 million. Kailangan kong bumili ng Spirit Stones. 5 million. Kakakuha mo lang ng 2 million noong nakaraang linggo. Gaano ba karami ang kailangang ipapain sa F-class na lobong yan? Hindi siya F-class. Isa siyang Ice-filled Snow Wolf. Isang inapo ng sinaunang Divine Beast. Dad, maniwala ka sa akin. Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Kayang iligtas ng lobong ito ang buong pamilya natin. Napabuntong hininga si Bai Jingshan. Kilalang kilala niya ang ugali ng anak niya. Kapag may isang bagay siyang pinanindigan, kahit 10 baka pa ang humila, hindi mo siya mapipigilan. Roxy, hindi sa nagdadamot si Papa ng pera. Pero nahihirapan sa cash flow ang negosyo ng pamilyang Bai ngayon. Ang 5 million ay hindi maliit na halaga. Lagi mong sinasabi na darating na ang katapusan ng mundo. Nasaan ang ebidensya? Napanganga si Bai Roxy. Walang masabi. Hindi niya maaaring sabihin na nabuhay siyang muli. Ganto na lang. Kumuha si Bai Jingshan ng card mula sa drawer. Mayroong 3 million dito. Ito na ang huling liquid funds ng kumpanya. Kunin mo, pero ito na ang huling beses. Kung hindi dumating ang katapusan ng mundo na sinasabi mo. Bumalik ka at mag-aral ng mabuti. Kinuha ni Bai Roxy ang card. Nanginginig ang kamay niya. 3 million, kasama ang 2 million noon. 5 million lahat ang ipinuhunan niya. Sapat lang iyon para makabili ng 500 Spirit Stones. Dala ang 500 Spirit Stones, bumalik siya sa eskwelahan. Ipinakain niya lahat kay Zuya. Gaya ng dati, ginamit lang ni Zuya ang 1/3 para lumaki ang katawan niya. Ang natitirang 2/3 ay palihim niyang ginawang reserba. Isang parte, ipinadala sa akin. At isang parte naman ay tinabi para gamitin sa kritikal na sandali. Tinitingnan ni Bai Roxy ang maliit na tuta ng lobo. Ang laki niya ay kasinlaki pa rin ng isang medium-sized na aso. Hindi hihigit sa 10 metro kwadrado ang lugar na kayang protektahan sa lamig. Hindi makatulog buong gabi sa sobrang pag-aalala. Bakit? Hindi ka na natuto? Niyakap niya si Zuya. Tumulo ang kanyang mga luha. Nakahiga si Zuya sa kanyang mga bisig. Ang mga mata nitong kulay amber ay payapang nakatingin sa kanya. Dahan-daang kumawag ang buntot nito. Dahil maitim ang budi mo. Nagtiimbagang si Bai Roxy. Muli niyang tinawagan ang kanyang ama. Pa, kailangan ko pa ng 3 milyon. Roxy, wala nang pera sa account ng kumpanya. Na-hospital ang nanay mo sa sama ng loob. Inutang lang ang pampaaral sa kapatid mo. Hanggang kailan ka ba titigil sa kalokohan mo? Pa, hindi po ako nanggugulo. 3 araw na lang po at darating na ang doktor. Paniwala po kayo sa akin. Tama na ang isang beses. Ibinaba ni Bai Jingshan ang tawag. Hawak-hawak ni Bai Roxy ang cellphone. Nanginginig ang buong katawan niya. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. Napakalamig ng kanyang titig. Sige, ayaw mong magbigay, ha? Ako na ang gagawa ng paraan. Pagsapit ng dilim, palihim siyang pumasok sa bodega ng pamilya Bai. Naroon ang koleksyon ni Bai Jingshan ng mga dekalidad na Spirit Stone. Nakatakda sanang ibigay sa isang kasosyo sa negosyo. Sa kabuuan, 300 piraso. Pinakamataas ang kalidad. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 6 na milyon. Tinangay niya ang lahat. Kinabukasan, natuklasan ni Bai Jingshan na nanakawan ng bodega. Tiningnan niya ang CCTV. Nakita niyang ang sarili niya palang anak ang may gawa. Sa tindi ng galit, ibinagsak niya ang telepono. Tumunog ang cellphone ni Bai Roxy. Isang text galing sa kanyang ama. Simula sa araw na ito,
Itinatakwil na kita. Tinitigan ni By Roxy ang text message. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha, pero hindi tumitigil ang mga kamay. Ubus na lahat, wala na akong natitira. Ikaw na lang ang meron ako. Kailangan mong magising. Dapat kang maging mas malakas kaysa sa dati mong buhay. Hindi niya alam, ang lakas espiritual na binili niya sa halagang 6 na milyon, ay nagpapabusog pala sa isa pang ahas. Busog na busog si Qingli nitong mga nakaraang araw. Ang lakas espiritual ay pumapasok sa mga kaliskis niya na para bang libre lang ito. Sa loob ng kalahating buwan, 2 beses siyang nagbalat, mula sa pagiging kasing nipis ng chopsticks, naging kasing kapal na siya ng braso. Gumising ang isang kakayahan niya na wala sa dati niyang buhay, ang pagkontrol sa temperatura. Hindi lang niya kayang labanan ng lamig, pusa rin niyang nababago ang temperatura sa paligid. Noong natuklasan ko ang kakayahang ito, kumakain ako ng malamig na steamed buns sa dorm. Nakapulupot si Qingli sa balikat ko. Medyo umiinit ang katawan niya. Kailan mo pa to natutunan? Matagal ko nang kayang gawin to. Lumalabas na ang tunay kong lakas. Hinaplos ko ang ulo niya. Biglang sumibol ang pag-asa sa dibdib ko. Sa dati niyang buhay, namatay si Qingli sa lamig sa unang araw pa lang ng katapusan ng mundo. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumakas. Sa buhay na ito, nabuhay siya. At gumising pa ang isang bago niyang kakayahan. Siguro, hindi siya walang kwenta. Siya ang susi para mabago ang katapusan ng mundo. Ika-14 na araw, alas 6 ng umaga. Biglang bumagsak ang temperatura. Sa isang gabi lang, mula 5 degrees, bumagsak ito sa ilalim ng 0. Negatibong 50 degrees. Nabasag ang mga salamin sa gusali ng eskwelahan dahil sa lamig. Sumabog ang mga tubo ng tubig. Nasira ang sistema ng heating. Nagising sa gulat ang mga estudyante. Nanginginig sila sa lamig habang balot sa kumot. Agad-agad na tumakbo si By Roxy sa lungga ni Zuya. Nakabaluktot ang maliit na lobo. Nanginginig ang buong katawan nito. Pero hindi ito namatay sa lamig. Nagigising na ang likas na kakayahan nitong labanan ang lamig. Naligas ang mga kulay abo at puting buhok. Lumitaw ang bago at silver gray na balahibo sa ilalim. Bawat hibla ay parang pinakamataas na kalidad na balahibo ng hayop. Siksik at hindi tinatablan ng hangin. Bilis, i-share mo na ang talent. Isang mainit na daloy ang gumapang mula sa contract link. Agad na uminit ang pakiramdam sa katawan ni By Roxy, na parang tagsibol. Hahaha, nagtagumpay. Sa buhay na to, akin na ang kakayahang labanan ang lamig. Agad niyang isinama si Zuya palabas ng dormitoryo. Sinimulan niyang tipunin ang mga nakaligtas. Gagamitin niya ang cold resistance talent bilang alas, para bumuo ng sarili niyang paksayon. Sa buhay na ito, gusto niyang maging reyna ng katapusan ng mundo. Pero ang hindi niya alam, kasabay ng pag-share ni Zuya ng cold resistance talent, lihim itong nagpadala ng isa pang daloy ng init. Sa isang tao na nasa malayo, alas 6:01 ng umaga, nagising ako. Nalaman kong hindi ako nilalamig kahit kaunti. Tumingin ako sa pulso ko kung nasaan si Qingli. Nakabaluktot ito na parang bola. Ang katawan niya ay nababalutan ng medyo transparent na lumang balat. Nagluluo ka pala, Qingli. Nasaan ang temperature control mo? Kasalukuyan akong nagluluo. Bakit naman ngayon pa? Lahat ng spiritual power ko, ginagamit ko sa pagluluo. Hindi ko magamit ang temperature control. Bigla akong kinabahan. Blood contract. Sabay na mabubuhay, sabay na mamamatay. Kapag namatay siya sa lamig, hindi rin ako mabubuhay. Dali-dali ko siyang tinanggal sa pulso ko. At isinilid sa loob ng damit ko. Idinikit ko siya sa aking balat para painitin gamit ang init ng katawan ko. Pero hindi naman ako nilalamig. Malito wala pa akong kontrata kay Zuya. Hindi dapat ako magkaroon ng cold resistance talent. Ipinikit ko ang mga mata ko. At sinubukang damhin kung saan nanggagaling ang init. Galing nga ito sa isang contract link. Pero hindi sa kontrata ko, kundi sa kontrata ni Zuya at By Roxy, model. Habang binabahagi ni Zuya ang talento niyang panlaban sa lamig kay By Roxy, binahaginan niya rin ako ng kaunti. Kailangan nito ng napakatumpak na control sa spiritual power. Sa isang maling galaw lang, malalaman ni By Roxy ang lahat. Namasa ang mga mata ko. Zuya, isa kang handal na lobo. 3 araw ng apocalypse, pumasok sa survival mode ang akademya. Nag-organisa si Zhang Guifang ng mga nakaligtas na estudyante para bumuo ng isang pansamantalang komite na mamamahala sa pamamahagi ng mga supply at pagpapanatili ng kaayusan. Dahil sa talento ni By Roxy na panlaban sa lamig at sa background ng kanyang pamilya, walang kahirap-hirap siyang nahalal bilang tagapangulo ng komite. Ang unang bagay na ginawa niya pagkaupo sa pwesto ay bawasan ang rasyon ko ng mga supply. Suhan, masyadong maraming spirit stones ang kinokonsumo ng Asher Flame Mystic Snake mo. Nagpa siya ang komite. Nabawasan ang rasyon mo mula 20 piraso hanggang 5 piraso na lang kada linggo. Ito ay para sa kapakanan ng lahat. Sana maintindihan mo. Nagbulungan ng mga tao sa ibaba. May mga naawa, may mga natuwa sa nangyari sa akin. Wala akong ipinakitang anumang emosyon. Sige, saglit na natigilan si By Roxy. Akala niya, magwawala ako. Makikipagtalo, para magkaroon siya ng dahilan para tuluyan akong paalisin. Isa pa, masyadong liblib ang dormitoryo mo. Hindi ligtas. Nagpa siya ang komite na palipatan ka sa basement, para ang kwarto mo ngayon ay magamit ng mga sugatan. Sige, kumunat ang noo ni By Roxy. Parang may kung anong mali. Ang hindi niya alam, ay matagal ko nang nalaman ang lahat ng plano niya sa tulong ni Zuya.
Ang dahilan kung bakit hindi ako tumutol ay dahil may mga itinago na akong supply sa basement. 200 piraso ng spirit stones, 30 delata, at 10 piraso ng military cold-proof suit. Ang lahat ng ito ay palihim na tinulong sa akin ni Zuya na makuha bago pa man mag-apocalypse. Pagkalipat ko sa basement, isinara ko ang pinto, at nagsindi ng kandila. Inilabas ko si Qingli mula sa aking kandanggan. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapahinga ng maliit na berdeng ahas, malaki na ang ipinagbuti ng kanyang kalagayan. Nagpalit siya ng balat sa pangatlong pagkakataon. Ang katawan niya ay naging kasing kapal na ng braso ng isang matanda. Ang mga kaliskis niya ay naging malalim na kulay dark green. Sa liwanag ng kandila, kumikinang ito ng malamig na liwanag na kulay asul. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Inapi ka na naman ba ng baliw na babaeng yun? Hayaan mo, lalasunin ko siya. Huwag kang magmadali, hayaan mo na siyang maging kampante ng ilang araw. May plano ako. Anong plano? May hinayla akong isang kahon mula sa ilalim ng kama. Sapat na to para sa pagkain mo pansamantala. Pagkatapos mong maubos yan, malamang ay makakapagpalit ka na ulit ng balat. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Iniisip ko, kung sakaling umabot ka na sa hustong gulang mo. Baka hindi lang paglaban sa lamig ang kaya mong gawin. Noong nakaraang buhay, ang King Ming Zuan Snake ay nakatala sa mga sinaunang kasulatan bilang may kakayahang pag-ugnayin ang yin at yang. Isang sinaunang banal na hayop na kumokontrol sa 4 na panahon. Baka ikaw ang makakapagwakas sa matinding lamig na ito. Nanahimik si Qingli ng 3 segundo. Siyempre kaya kong gawin ang lahat. Basta't bigyan mo lang ako ng sapat na spirit stones. Napangiti ako at isinubo sa bibig niya ang isang spirit stone. Ika-7 araw ng katapusan ng mundo. Dumating na ang ikalawang bugso ng matinding lamig. Bumagsak ang temperatura sa negatibong 70 grado. Sinakop nila ang pangunahing gusali ng akademya para gawing base. Nagkaisa sila sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang Bai para malagpasan ang paghihirap. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, palalim ng palalim ang kanyang pag-aalala. Kalahating buwan nang hindi lumalaki si Zuya. Kahit gaano karaming spirit stones ang aipak-in niya rito. Hindi na lalong lumalakas ang kakayahan nitong labanan ng lamig. Araw-araw, puro kain at tulog lang ang ginagawa nito. Paminsan-minsan, inilalabas niya ito para ipagmalaki bilang isang makapangyarihang nilalang. Sa iba pang oras, tamad lang itong nakahiga sa kanyang tulugan. Hinalungkat ni Bai Roxy ang mga alaala niya mula sa nakaraang buhay. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang naging problema. Noong nakaraan kong buhay, ang aking Icefeld Snow Wolf. Sa ika-10 araw ng apocalypse, lumaki na ito na kasinlaki ng isang adultong lobo. Ang sakop ng panlaban nito sa lamig ay abot sa isang buong palaruan. Samantalang ang lobo niya, ni isang silid-aralan ay hindi kayang painitin. Hindi ka ba busog? Humikab ito, at muling isinubsob ang ulo sa mga paa nito. Busog na siya. Hindi lang siya busog, lihim pa niyang ibinigay sa akin ang sangkatlo ng mga spirit stone. Ang dahilan kung bakit hindi siya tumatangkad, ay dahil sadya niyang pinipigilan ang sarili niyang paglaki. Gusto niyang Iris Herbo para sa akin ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya. Hindi alam ni Bai Roxy ang mga ito. Ang alam lang niya ay hindi normal ang paglaki ng lobo niya. Para makakuha ng mas maraming spirit stone, sinimulan niyang gipitin ang mga tagasunod niya. Bawat tao ay kailangang magbigay ng isang spirit stone araw-araw bilang protection fee. Para makapanatili, sa loob ng main academic building, puno ng hinaing ang mga estudyante. Sa aking basement, natapos kainin ni Qingli ang ika-150 spirit stone. Nagsimula siyang magbalat sa ika-4 na pagkakataon. Iba ang pagbabalat na ito sa mga nauna. Hindi niya direktang hinubad ang lumang balat. Sa halip, naglabas muna siya ng isang patong ng kulay pilak na puting malagkit na likido. Nabamalat sa sarili niya na parang isang kakon. Nagbantay ako sa tabi niya. 3 araw at 3 gabi akong nagbantay. Pagsapit ng gabi sa ika-3 araw, bumitak ang kakon. Isang nakakasilaw na asul na liwanag ang sumabog mula sa bitak, na ginawang parang araw ang buong basement. Napapikit ako ng hindi namamalayan. Pagmulat kong muli, isang dalaga ang nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang dark green na buhok ay umaabot hanggang baywang. Ang kanyang mga gintong patayong pupil ay kumikinang na parang mga hiyas. Ang balat niya ay maputing parang yelo. Napaka-perpekto ng kanyang mukha, na para bang hindi siya tunay na tao. Ang suot niya sa katawan. Nakatayo siyang nakapaa sa malamig na sahig. Isang manipis na asul na aura ng lamig ang bumabalot sa kanya. Natulala ako. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo pa ba ako nakitang magbago ng anyo?